Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung ganito na lang. Dahil ang Ironback Golden Winged Eagle daw na ito ay wala pa sa Tangshan Realm, kapag napag-breakthrough niya raw ba ito papunta sa level ng Half-Step Grandmaster, makakapasa daw ba siya kung ganoon? Sinabi naman ni Mo Yun na syempre natural lang daw yun. At kapag napag-breakthrough daw ni Zhang Zuan ngayon mismo ang Ironback Golden Winged Eagle papunta sa Half-Step Grandmaster Realm ibibigay niya raw mismo ito kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon daw thank you daw in advance at tumingin siya sa Eagle Beast at sinabing wag daw itong magpipigil. At makikitang ang nag-breakthrough na ang Ironback Golden Winged Eagle. Nagulat naman dito si Master Fang at napasabing ito raw ay ang bloodline adjustments para sa mga Savage Beast. Nagtaka naman ang iba nang marinig ang sinabi ni Master Fang. Sinabi naman ni Master Lu na ang bloodline adjustments daw ay ang pag-fix ng bloodline ng isang beast. Ito raw ay nangyayari kapag ang beast ay nakakain ng heavenly treasure o kaya naman nagkakaroon ng isang special experience na siyang nagsasanhi upang ito ay mag-breakthrough. Sinabi naman ni Zhou Zuan na ang bloodline adjustments raw ay isang bagay na nababasa niya lang sa libro. Paano raw ba ito nangyari dito? Sinabi naman ni Jin Huang na oo at paano raw ba ito nangyari sa pamamagitan lang ng pagsampal. At siguradong hinding-hindi daw nila ito magagawa, napasabi naman si Mo Yu sa kanyang isip na ito raw ay imposible. Na-research niya na raw ang tungkol sa beast na ito at naabot na raw nito ang adulthood at kailanman ay hindi ito nakakain ng heavenly treasure. Sinabi naman ni Yun Thao na gaya daw ng inaasahan niya. Lahat daw ng matame na savage beast ni Senior Zhang Zuan ay nagkakaroon ng adjustments. Ang akala niya raw ay nagkataon lang yung nangyari nung nakaraan ngunit totoo raw pala talaga ito. Nagulat naman si Mo Yu sa mga sinabi ni Yun Thao, at makikitang ang tuluyan ng nag-evolve ang Eagle Beast. At nagtanong si Zhang Zuan kung nakapasa na raw ba siya ngayon. Sinabi naman ni Master Fang na oo nakapasa daw si Zhang Zuan ngunit bago yun may itatanong daw muna siya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na alam niya raw na nagtataka si Master Fang kung bakit bigla na lang dong nagkaroon ng advancement ang Eagle Beast at bigla na lang tumaas ng husto ang lakas nito, hindi raw ba? Sumagot naman si Master Fang ng oo, sinabi naman ni Zhang Zuan na simple lang daw yun. Ginamit niya raw ang dugo ng Ancient Beast upang e-bait sa Eagle Beast na mag-submit at pagkatapos daw nun kusa lang daw ito na nag-breakthrough. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang paggamit niya raw sa kanyang True Chi upang ipag-breakthrough ang mga Savage Beast ay mukhang shocking sa mundong ito. At syempre marami pa rong mga dahilan kung bakit nangyari ang bagay na yon. Ngunit para sa kanila daw pag ginaya daw nila ang ginawa niya sa hinaharap ay wag daw nila siyang sisihin kung ano ang mangyayari sa kanila. Ganoon pala. Sambit naman ni Master Fang at sinabi naman ni Master Lu na maaari daw nilang subukan ang bagay na ito sa susunod. At nagtanong naman si Zhang Zuan kung nakapasa na raw ba siya sa test. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na gusto niya rong pumunta sa Honglian Mountains at kailangan niya raw ng Flying Beast. Ano raw sa tingin nila ang Flying Beast na suitable gamitin? Honglian Mountain Range. Sambit naman ni Master Fang at sinabing libo-libong milya daw ang layo ng Chanwu Kingdom mula rito. Kaya kung gagamitin daw ni Zhang Zuan ang Eagle Beast na natame niya ngayon lang aabutin daw ito ng kalahating buwan. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at nagsabing narinig niya raw na mayroong napakabilis na Flying Beast dito sa Beast Hall na kayang maglakbay ng libo-libong milya sa loob lang ng ilang araw. Sinabi naman ni Master Fang na oo mayroon daw ang Beast Hall nun ngunit, sinabi naman ni Master Lu na mayroon lang dong dalawang ganoong Flying Beast ang Beast Hall ngunit ang isa daw nito ay naglakbay na papunta sa Chenyin Kingdom at ang isa naman daw ay may sakit at hindi na nga raw ito makatayo paano pa raw ba kaya ang lumipad. Kaya inimbita daw nila si Grandmaster Qingyang ng Beihou Kingdom upang gamutin ang Flying Beast na yun at yun daw ang nilakad nila at yun din daw ang dahilan kung bakit si Master Hong ang nag-evaluate sa Beast Tamer test kanina.
Nadismaya naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na sino raw ba itong si Grandmaster Qingyang. Sinabi naman ni Master Feng na kapag nagamot na raw ang flying beast na yun maaari na raw itong gamitin ni Zhang Zuan, ngunit maghanda lang daw ng pera si Zhang Zuan dahil napakamahal daw ng renta sa isang flying beast na nasa Grandmaster Realm. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito at sinabing ang akala niya raw ba ay libre lang kapag isa kang beast tamer. Sinabi naman ni Master Feng na maaari mo lang dong magamit ng libre ang isang flying beast na nasa Grandmaster Realm kapag ikaw ay isang 2-star beast tamer. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan nang marinig ito at sinabing bakit hindi niya raw ito sinabi kanina. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na gusto niya rong mag-take ng 2-star beast tamer test. Napasabi naman si Mo Yu sa kanyang isip na ang ibang tao raw ay nag-take ng beast tamer test dahil naabot na nila ang requirements para rito at upang sila ay magkaroon ng recognition. Ngunit ang tao daw na ito ay ginagawa lamang ito para sa free ride. Maging siya nga raw ay inabot ng 1 taon bago maging isang 1-star beast tamer, ngunit nagawa daw ito ng taong ito sa 1 araw lang, ngunit hindi pa rin daw ito nakontento at gusto pa raw nitong mag-take ng 2-star beast tamer test. Ang ibang tao raw ay nagpapakahirap upang maabot ang bagay na ito, ngunit ang tao daw na ito ay parang naglalaro lang. Sinabi naman ni Master Feng na ang kailangan daw ni Zhang Zuan para sa 2-star test ay nang biglang may dumating at tinawag si Master Feng. At sinabi nito na mayroon dong masamang nangyari kay Grandmaster Qingyang. Maya-maya pa ay pumunta na sila sa kinaroroonan ni Grandmaster Qingyang. At tinanong ni Master Feng si Grandmaster Qingyang kung ano raw ba ang nangyari sa kanya, ano raw ba ang nangyari dito. Flashback, makikitang sinabi ni Grandmaster Qingyang na ayon daw sa kanyang diagnosis ang iron-toothed howling beast daw na ito ay mainit ang katawan at energetic. Madalas daw itong tumitingala sa langit at mukhang gusto raw nitong makipag-mate. Sinabi naman ni Master Wang na ang savage beast daw na ito ay naabot na ang Grandmaster Realm bago pa man ito marating ang adulthood. At mayroon lang dong 2 nito ang Beast Hall, at isa pa napakabilis daw ng mga ito, kaya daw bang manghuli ni Grandmaster Qingyang ng ganito at e-tame ito sa loob ng maikling panahon. Sinabi naman ni Grandmaster Qingyang na kapag hindi raw sila nakakita ng isa pang flying beast na maaaring maging mate ng beast na ito malalagay daw sa alanganin ang buhay nito. Nakiusap naman si Master Wang kay Grandmaster Qingyang na maghanap daw ito ng ibang paraan kung paano maililigtas ang beast na ito. Sinabi naman ni Grandmaster Qingyang na sa totoo lang madali lang daw ang solusyon nito at yun daw ay putulin ang ano nito. Maya-maya pa ay makikitang naging aggressive ang beast nang marinig ang sinabi ni Grandmaster Qingyang at makikitang sinipa siya nito. At bumalik na ang eksena sa kasalukuyan, sinabi naman ni Grandmaster Qingyang kay Master Feng na kailangan daw nilang castrate ang flying beast na ito ngayon din. Nagtanong naman si Master Feng na wala na raw bang ibang paraan. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na matagal niya na rong naririnig na ang mga quack doctors daw ay walang ibang alam gawin kundi pasamain lang ang sitwasyon, ngunit hindi raw siya naniniwala dun noon. Ngunit ngayon mukhang totoo daw pala talaga yun. Nainis naman si Grandmaster Qingyang dito at sinabing ano raw ba ang pinagsasasabi ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang ibig niya rawang sabihin ay ang pagkuha daw ng doktor ay katulad lamang ng pag-inom ng tamang gamot. Kaya bakit hindi raw veterinarian ang kinuha nila upang tingnan ang wild beast na ito? Nagtaka naman ang dalawa nang marinig ang term na veterinarian, anong profession daw ba ito? Sinabi pa ni Zhang Zuan na kapag kinastrate daw nila ang beast na ito gaya ng sinabi ni Grandmaster Qingyang mamamatay daw ito agad-agad. Nagtanong naman si Grandmaster Qingyang kay Master Feng kung sino raw ba ang youngster na ito, bakit ang lakas daw ng loob nitong magsalita ng ganito. Sinabi naman ni Master Feng na ito raw ay si ngunit sumabat si Zhang Zuan at sinabing wag na lang daw nitong alalahanin kung sino siya. At dahil na misdiagnose daw ni Grandmaster Qingyang ang bloodline evolution ng beast na ito syempre may sasabihin daw siya.
Nagulat naman ang dalawa nang marinig ang term na bloodline evolution at nagsabing paano raw ito naging posible. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tingnan daw nila ang mga kuko ng beast na ito. Ang flying beast daw na ito ay iba kumpara sa mga ordinaryong mga eagle beast. Kadalasan mayroon daw itong makapal na laman na bumabalot sa mga kuko nito, ngunit ngayon daw ay napakanipis na nito at ni makikita na nga raw ang mga ugat nito. Ganun pa man hindi niya raw alam kung paano ito nagkaroon ng chance na magkaroon ng bloodline evolution. Sinabi naman ni Master Feng na hindi raw ba kaya, dumugtong naman si Master Lu na baka dahil daw ito sa trip ng flying beast na ito isa't kalahating buwan na ang lumipas. Nainis naman si Grandmaster Qingyang sa mga sinabi ni Zhang Zuan at sinabing sa tingin daw ba nito hindi pa siya nakakakita ng mga beast na sumasailalim sa proseso ng bloodline evolution. Ngunit kung ganoon daw talaga ang nangyari bakit daw ba nag-pass out ang flying beast imbes na mag-breakthrough ito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil sa hindi daw nila alam kung ano ang pinakain nila dito. Ito raw ang dahilan kung bakit nag-clash ang yin at yang attributes sa loob ng flying beast. At sinabi pa raw nila na ika-castrate nila ito kaya naman ito ay nagalit at nag-pass out. Sinabi naman ni Grandmaster Qingyang na tumigil na raw si Zhang Zuan sa kakasalita ng nonsense at tumingin siya kay Master Feng. Tinanong naman ni Master Feng si Zhang Zuan kung mayroon pa raw bang paraan upang mailigtas ang Howl Beast. Hindi naman sumang-ayon si Master Lu sa sinabi ni Master Feng. At sinabi naman ni Master Feng na base raw sa pinakitang kaalaman ni Zhang Zuan tungkol sa mga savage beast kanina baka mayroon daw itong alam na paraan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hanggat ma-activate lang daw ang yang attribute ng Howl Beast at ito ay ma-stabilize kusa na raw itong magtatagumpay sa kanyang bloodline evolution, ganun pa man kinakailangan daw ito ng cooperation ng isang alchemist. Sinabi naman ni Yun Thao na si Mo Yu daw ay isang official alchemist, matutulungan daw siya nito. Sinabi naman ni Mo Yu na ano naman daw ang maitutulong niya. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung marunong daw bang lumikha ng pil si Mo Yu. Nainis naman dito si Mo Yu at sinabing ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan. Siya raw ay isang one-star alchemist, syempre marunong daw siyang gumawa ng pil. Nakakita na raw ba ito ng alchemist na hindi marunong gumawa ng pil? Sinabi naman ni Zhang Zuan na oo, mayroon dong isang tao na naging official alchemist sa pamamagitan lang ng pil debate kaya hindi raw ito marunong gumawa ng pil. Nagulat naman si Mo Yu nang marinig ito at sinabing nagbibiro daw ba si Zhang Zuan. Iyon daw ay kaya lamang gawin ng isang master alchemist na namaster na ng husto ang alchemy. At lahat daw ng mga senior alchemist ay mga talented sa alchemy kaya ano raw ba ang pinagsasasabi ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na isa raw siya sa mga seniors na tinutukoy ni Mo Yu na hindi marunong gumawa ng mga pil. Hindi naman makapaniwala si Mo Yu nang marinig ito at sinabing sinasadya daw ba talaga itong gawin ni Zhang Zuan. Napaluhod siya at napaisip sa mga desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay. Ito na raw sana ang pagkakataon niya para makapagyabang kay Zhang Zuan, ngunit isa rin daw pala itong alchemist. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil marunong dong mag-refine ng pil si Mo Yu ihanda raw ni Master Feng ang mga herbs na sasabihin niya. At sinabi na nga ni Zhang Zuan ang mga ito. Nagulat naman si Mo Yu nang marinig ang mga herbs na binanggit ni Zhang Zuan at napasabing hindi raw ba kaya ang ipapa-refine ni Zhang Zuan sa kanya ay ang at tinanong niya si Zhang Zuan kung ang ire-refine daw ba nila ay ang Joyang Dan Pil. Sumagot naman si Zhang Zuan na oo yun daw. Sinabi naman ni Mo Yu na ang pil daw na ito ay isang second grade peak level na medicinal pil. Siya raw ay isa lamang one-star alchemist kaya imposible daw na magawa niya ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala dahil gagabayan niya raw ito hanggat marunong lang daw itong gumamit ng furnace at kontrolin ang apoy magiging madali lang daw ang lahat. Hindi naman makapaniwala si Mo Yu sa mga sinabi ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na kakapasa niya lang daw ngayong taon bilang isang one-star alchemist at ang pinapagawa daw ni Zhang Zuan ay isang second grade level pil kaya saan daw ba nanggaling ang confidence ng taong ito.
Napasabi naman si Yun Thao na madali lang daw ba talaga ang alchemy. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ayaw daw ni Mo Yu maaari naman daw itong maghanap ng isang apprentice alchemist dito sa Beast Hall. Marahil mahirap daw makakita ng mga one-star alchemist dito ngunit hindi naman daw siguro mahirap makakita ng mga apprentice. Sinabi naman ni Mo Yu na hindi na raw kailangan siya na raw ang gagawa. At napasabi sa kanyang isip na titingnan niya raw kung ano ang mangyayari. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sasabihin niya na raw ng advance. Gawin daw ni Mo Yu kung ano ang sasabihin niya at wag na raw itong magtanong pa. Sumagot naman si Mo Yu na oo, wag daw itong mag-alala. Mabuti sambit naman ni Zhang Zuan, at makikita ngang nagsimula na sila. Nagtanong naman si Master Lu kay Master Fang na sa tingin daw ba nito magtatagumpay sila Zhang Zuan. Sumagot naman si Master Fang na hindi niya raw alam ngunit kung nagawa daw ni Zhang Zuan na makapag-tame ng savage beast sa pamamagitan ng pagbugbog Sinabi naman ni Grandmaster Qing Yang na hindi raw siya naniniwala dito at napasabing napakahirap daw gawin ang pill na ito tapos gagawin lang daw ito ng mga one-star alchemist. Nagpapatawa daw ba si Zhang Zuan? Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na ilagay na raw ni Mo Yu ang Kudzu Leaves 7 Breath at ang Whitebeard Grass. Tapos pagkatapos daw ng 14 breaths ilagay na raw ni Mo Yu ang Elephant Yang Herb at gamitin daw nito ang 1000 Illusionary Hands. Napasabi naman si Mo Yu sa kanyang isip na nakita niya na raw ang recipe na ito noon at ang siyam daw na uri ng mga ingredients na mayroong yang attributes na narito ay tila mga bomba. Kahit pa raw mayroon itong mga neutralizing herbs, kapag namali daw ang timing nito siguradong sasabog daw ito. Ngunit ngayon daw ay 5 ingredients na raw na mayroong yang attributes ang nailalagay niya. Nangangalahati na raw sila ngunit maayos naman daw ang naging takbo ng proseso, wala rong kahit na kaunting fluctuation na nangyayari. Sa madaling salita, wala rong kahit na isang mali sa mga steps at ang timing daw nila ay perfect. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag dong ma-distract si Mo Yu, sundin lang daw nito ang mga sinasabi niya. At makikita namang nagulat si Mo Yu sa biglang pagsalita ni Zhang Zuan. At ngayon ay makikitang nagliliyab na ang furnace. Kinabahan naman si Grandmaster Qing Yang nang makita ito at napasabing sasabog daw ang furnace. Naalarma naman ang iba nang marinig ito, ano na raw ba ang mangyayari ngayon? Pumalpak daw ba sila? Napasabi naman si Master Fang na ang pagsabog daw ang pinaka-nakakatakot na posibleng mangyari sa pagre-refine ng pill. Dahil kapag nangyari daw ito masasayang lang daw ang lahat ng mga herbs. At hindi lang daw yun, hindi lang daw ang alchemist ang posibleng magkaroon ng injury sa pagsabog, pati na rin daw ang mga tao na nasa malapit. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Mo Yu na wag daw itong magpanik at umatras. Napasabi naman si Mo Yu sa kanyang isip na kapag umatras daw siya ngayon mawawalan daw ng control ang furnace at ito raw ay sasabog. Ano? Natatakot ka? Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing kung alam niya lang daw na ganito ang mangyayari hindi na lang daw sana si Mo Yu ang pinagawa niya nito. Kung apprentice daw ang kinuha niya hindi raw sana ganito ang mangyayari. Sinabi naman ni Mo Yu na hindi daw siya natatakot, sabihin na raw ni Zhang Zuan ang susunod na step, wag na raw itong magsalita ng kung ano-ano. At napasabi sa kanyang isip na mas mabuti pa raw na masabugan siya ng furnace kaysa sa umatras siya at pagtawanan ng taong ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na 2 sentence lang daw at na-enrage na si Mo Yu, kakaiba raw talaga ang temper ng babaeng ito. At sinabi ni Zhang Zuan na ilagay na raw ni Mo Yu ang Baiyang Leaves at Hanyang Vines at ang lahat daw ng natitirang mga ingredients. Nagulantang naman si Mo Yu nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na hindi niya na nga raw makontrol ang furnace ngayon, tapos padadagdagan pa raw ito ni Zhang Zuan ng mga herbs na mayroong yang attributes. Mukhang ang tao raw na ito ay hindi naghihiganti. Ito raw ay nanghaharas. Maya-maya pa ay ginawa na ni Mo Yu ang inutos ni Zhang Zuan. At makikitang lumalala na ang apoy ng furnace. Sinabi naman ni Master Fang na magsi-atras daw sila. Samantalang inutos naman ni Zhang Zuan kay Mo Yu na ipagpatuloy niya lang daw ang ginagawa niya at doblehin niya raw ang power.
At ito nga ang ginawa ni Muyu. Maya-maya pa ay makikitang tila sasabog na ang furnace, at sumabog na nga ito. Makikita namang napasambit si Yunthao sa pangalan ni Muyu. Samantala, makikita namang kino-cover ni Muyu ang sarili niya. Nagulat naman si Moyo nang makitang hinarang pala ni Zhang Zuan ang impact ng pagsabog. At hindi siya makapaniwala na pinrotektahan siya ni Zhang Zuan, hindi niya raw inaasahan na gagawin ito ng taong ito para sa kanya. Napatanong naman si Master Feng kung okay lang daw ba si Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na ayos lang daw siya at tinanong niya si Moyo kung ayos lang daw ba ito. Sinabi naman ni Master Feng na okay lang daw kung hindi nila magawa ang pill. Magpapadala na lang daw sila ng mensahe sa Baywalk Kingdom para kay Master Wang Xing para gawin ang bagay na ito. Sinabi naman ni Zhou Zuan na dapat noon pa raw pinatawag ni Master Feng si Master Wang Xing. Nagpapanggap lang daw itong si Zhang Zuan na nagbibigay ng instructions at muntik pa rong napahamak si Muyu. Sinabi naman ni Jin Huang na oo, hindi raw larong pambata ang alchemy. Feeling famous teacher lang daw si Zhang Zuan. Ngunit kahit pa raw ito ay isang famous teacher ang kapal naman daw ng mukha nito na magbigay-bigay kuno ng instructions sa isang one-star alchemist upang gawin ang isang second grade na pill. Sumigaw naman si Moyo na tumahimik daw sila, siya raw ang may kasalanan kung bakit hindi sila nagtagumpay. At nagpasalamat si Moyu sa pag-cover ni Zhang Zuan sa kanya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong i-overthink ni Moyu. Ginawa niya lang daw yon upang kunin ang pill na nirefine nila. Nagulat naman si Moyo nang marinig ito at sinabing hindi raw ba kaya nagtagumpay sila. Nagtagumpay, sambit naman ni Jin Huang at nagsabing paano raw ba ito naging posible. Sinabi naman ni Zhou Zuan na nawasak daw ang furnace kaya ano raw ba ang alam nila kung saan kinuha ni Zhang Zuan ang pill na ito. Tinanong naman ni Master Feng si Master Lo kung mayroon daw bang magagawang pill kahit na sumabog ang furnace. Sinabi naman ni Master Lo na hindi raw siya sigurado ngunit hindi naman makapaniwala si Shen Biro sa nangyari at napasabi sa kanyang isip na wala dong dapat na ipagpanik, ito raw ay normal lang para kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sino raw ba ang nagsabi na hindi makakagawa ng pill kapag sumabog ang furnace. Ang furnace daw ay isa lamang medium sa paggawa ng pill. Ang apoy daw at ang mga herbs ang nakakagawa ng mga pill. At makikita namang nagulat silang lahat nang makita ang likod ni Zhang Zuan. At makikitang ang punit na pala ang pantalon ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Feng kay Master Lu sa pamamagitan ng sound transmission na ano raw ba ang gagawin nila, sasabihin daw ba nila ito kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Lu na mamaya na lang daw, hindi raw magandang idea na i-interrupt ang isang taong seryosong nagsasalita ngayon. Nagtanong naman si Yunthao kung nabuo daw ba ang pill sa huling sandaling iniutos ni Zhang Zuan na palakasin ang firepower at sumabog ang furnace. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Moyu na ito raw ay isang alchemist kaya sigurado raw si Zhang Zuan na sa kanya lilipad ang pill kaya wag daw itong i-misjudge ni Moyu dahil humarang lang daw siya upang saluhin ang pill, hindi para iligtas si Moyu. Sinabi naman ni Moyu na siya raw ay princess ng Chanwo at hindi niya raw uutangin ang kabaitan ng iba kaya sabihin lang daw ni Zhang Zuan ang gusto niyang sabihin. Sinabi naman ni Zhang Zuan na babayaran daw ba siya ni Moyu kung sasabihin niya na iniligtas niya ito. Sinabi naman ni Moyu na sabihin lang daw ito ni Zhang Zuan sa kinatatayuan niya, wag na raw itong lumapit pa at tumalikod. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito, lumapit naman si Yunthao, binigay ang damit niya at sinabing ibalot daw ito ni Zhang Zuan sa kanyang balakang. At nadiskubre na nga ni Zhang Zuan na punit na pala ang pantalon niya. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na magbibihis daw muna siya at by the way pakuluan daw nila sa tubig ang pill at ipakain ito sa flying beast na may kasamang true chi. Maya-maya pa ay makikitang nag-breakthrough na ang flying beast. Napasabi naman si Master Feng sa kanyang isip na naabot na raw ng beast na ito ang half-step supreme realm, ngunit bakit tila wala rong pinagbago sa itsura nito.
Sumang-ayon naman si Master Lu dito. Maya-maya pa ay nagtanong si Mo Yu kung paano daw ba nalaman ni Zhang Zuan na na-refine ang peel, sumabog daw ang furnace. Sumagot naman si Zhang Zuan na iyon daw ay isa lamang swerte. Sinabi naman ni Mo Yu na wala dong swerte sa alchemy at kung maaari sana ay ma-enlighten daw siya ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gusto niya raw sanang magsinungaling at tinanong niya si Mo Yu kung gusto raw ba nitong matuto, seryoso daw ba ito? Sumagot naman si Mo Yu ng oo, gusto niya raw talaga. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil gusto raw talagang matuto ni Mo Yu sasabihin niya raw ang lahat. Although ang purpose daw ng alchemy ay ang paghaluin ang mga herbs upang mailabas ang mga medicinal properties ng mga ito, ang proseso daw ng pag-refine at pinaliwanag na nga ni Zhang Zuan ang lahat. At pagkatapos daw ng lahat ng kalkulasyon niya, napag-alaman niya raw na sapat na ang ginawa nila kaya pinagpatuloy niya si Mo Yu sa huling sandali. May tanong pa raw ba si Mo Yu? Sumagot naman si Mo Yu na wala na at napagtanto niya na magaling daw pala talaga si Zhang Zuan, hindi niya raw kaya ang skill na ito, napakarami dong mga bagay na involve. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung wala rong tanong si Mo Yu aalis na raw siya upang magpahinga. Ngunit pinigilan ito ni Mo Yu at tinawag na Beastmaster si Zhang Zuan at sinabing narinig niya raw na pupunta ito sa Honglian Mountains, gusto raw ba nitong hanapin ang Poison Hall. Nagulat naman si Zhang Zuan na alam ni Mo Yu ang tungkol sa Poison Hall. Sinabi naman ni Mo Yu na ayon daw sa alamat, wala rong nakakaalam sa eksaktong kinaroroonan ng Poison Hall. Napakalawak daw ng Honglian Mountains kaya mahirap daw itong hanapin. Ngunit kahit makita pa raw ni Zhang Zuan ang Poison Hall mahihirapan daw itong makapasok kung wala siyang guide dahil napakarami daw umanong mga nakakalasong halaman na nakapaligid dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung nandoon lang daw yun mahahanap niya raw yun. At napasabi sa kanyang isip na madali niya lang daw itong mahahanap sa tulong ng Library of the Heavenly Path. Sinabi naman ni Mo Yu na kung gusto raw talagang hanapin ni Zhang Zuan ang Poison Hall tutulong daw siya. Nagulat naman dito si Zhang Zuan at sinabing matutulungan daw ba talaga siya ni Mo Yu na mahanap ang Poison Hall at makapasok doon. Sumagot naman si Mo Yu na hindi raw, ngunit mayroon daw siyang kakilala. Kaya kapag tinuruan daw siya ni Zhang Zuan ng alchemy dadalhin niya raw ito sa taong yon. At nagkasundo na nga ang dalawa at sinabi ni Zhang Zuan na aalis daw sila bukas ng umaga. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan kung mayroon pa raw bang flying beast si Mo Yu. Nainis naman si Mo Yu nang marinig ito. Sinabi pa ni Zhang Zuan na kung wala raw sumakay na lang daw ito sa howling beast kasama niya. Napasabi naman si Mo Yu sa kanyang isip na ano raw ba ang problema ng taong ito. Sinasadya niya raw ba talaga ito? Binugbog daw nito at kinuha ang eagle beast niya, tapos, sinabi pa ni Zhang Zuan na ganun pa man, kailangan dong magbayad ni Mo Yu sa kanya. Natain niya na raw ang howling beast at ito raw ay nasa Grandmaster Realm. At ang bayad daw nito sa trip papuntang Chanwo ay nagkakahalaga ng 20 Beast Bloodstones. Ngunit ngayon daw ay doble na ang lakas nito kaya doble na rin daw ang bayad, ngunit wag dong mag-alala si Mo Yu dahil bibigyan niya raw ito ng 20% na discount. Kaya dalhin daw ni Mo Yu ang halagang ito bukas. Nainis naman si Mo Yu dito. Kinabukasan ay binigay na ni Master Feng kay Zhang Zuan ang kanyang Beast Tamer badge. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan kay Shen Biro sa effort nito na paghatid sa kanya rito. At ibinigay niya kay Shen Biro ang Leopard Beast, nagpasalamat naman si Shen Biro dito. Hindi naman makapaniwala si Mo Yu na ibinigay lang ni Zhang Zuan kay Shen Biro ang leopard na natain niya at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba kaya ang dalawang ito ay, at nagpaalam na si Zhang Zuan sa lahat. At lumipad na sila. Sinabi naman ni Mo Yu na upang marating daw nila ang Poison Hall kailangang pumunta daw muna sila sa Honglian Red Lotus City. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ni Mo Yu na oo, ito raw ay nasa paanan ng Honglian Mountains.
At nandoon din daw ang taong tinutukoy niya. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ito raw ba ang Poison Master at sumagot naman si Mo Yun na hindi ito raw ay ang Medicine King. Ito raw ay sekreto ng kanilang kingdom at narinig niya lang daw ito nang hindi sinasadya. Sa Medicine King daw kasi kumukuha ng mga herbs ang Poison Master at ito lang daw ang bukod tanging makakapagturo kay Zhang Zuan kung nasaan ang Poison Hall. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan nang marinig ito. At sinabi niya kay Mo Yun na hindi raw ba't sinabi nitong tutulungan siya nito. Sinabi naman ni Mo Yun na sinabi niya lang daw na tutulungan niya si Zhang Zuan na ma-meet ang Medicine Master, wala na raw siyang pakialam kung kausapin daw ba siya nito o kung paano ito kausapin ni Zhang Zuan. Ganoon ba sambit naman ni Zhang Zuan? Napangisi naman si Mo Yun dito. At tinanong niya si Zhang Zuan kung hindi raw ba ito nag-aalala na baka hindi niya ma-meet ang taong yon. Sumagot naman si Zhang Zuan na mas nag-aalala daw siya kung paano uuwi si Mo Yun na siya namang ikinainis nito. At dumating na nga sila sa city. Sinabi naman ni Mo Yun na iwan na lang daw nila sa labas ang Howling Beast dito sa labas upang makaiwas sila sa mga unnecessary na mga trouble. At pumasok na nga sila sa Red Lotus City. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makita ang mga ibinibentang mga toxic medicines. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung nasaan daw ba ang sinasabi ni Mo Yun na Medicine King. Sumagot naman si Mo Yun na ang alam niya raw nagkasakit daw ito. At nakita niya raw na nagawang magamot ni Zhang Zuan ang Howling Beast na na-misdiagnose ni Grandmaster Qing Yang, kaya siguro naman doktor din daw si Zhang Zuan. Kaya kung gusto raw na ma-meet ni Zhang Zuan ang Medicine King gamutin niya raw ito. Dahil kapag nagamot niya raw ito baka dalhin daw siya nito sa Poison Hall. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bakit daw ba pakiramdam niya dinadaya siya ni Mo Yun. At sinabi ni Zhang Zuan na teka lang, maghahanda daw muna siya na siya namang ipinagtaka ni Mo Yun. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kailangan niya rong magpaka-low profile at magpalat ng identity, kaya susubukan niya raw ang Heavenly Path Disguise Technique. Maya-maya pa ay nagpalit na ng anyo si Zhang Zuan bilang si Xiang. Na siya namang ikinagulat ni Mo Yun. Napasabi naman si Zhang Zuan na mukhang mahirap daw palang gumawa ng bagong mukha gamit lang ang Thin Chi. At sinabing magpatuloy na raw sila. Sinabi naman ni Mo Yun na hindi lamang daw alchemist, beast tamer at healer si Zhang Zuan, kaya din daw pala nitong mag-disguise. Ngunit kailangan niya raw ba talagang mag-disguise dito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na natatakot daw siya na makapagsanhi ng gulo ang medical skills na itinuro ng master niya sa kanya, kaya maya-maya pa ay makikita ang butler ng Medicine King at ang doktor na nag-uusap. Sinabi naman ng doktor na wala na raw silang magagawa pa rito kaya aalis na raw sila. Maya-maya pa ay binati ni Mo Yun si Butler Lu. Nagtanong naman si Butler Lu kung ano raw ba ang ipinunta ni Mo Yun dito. Sumagot naman si Mo Yun na narinig niya raw na nagkaroon ng malubhang karamdaman ang Medicine King kaya dinala niya raw ang taong ito rito. Nagtanong naman si Butler Lu kung doktor daw ba ang taong ito, ilang stars daw ba ito. At pinasa naman ni Mo Yun kay Zhang Zuan ang tanong. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi pa raw siya isang doktor, na siya namang ikinagulantang ni Mo Yun. At naiinis na sinabi kay Zhang Zuan na hindi pa raw pala ito doktor, bakit hindi niya raw agad sinabi kanina. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi rin naman daw ito nagtanong at isa pa hindi niya rin daw sinabing siya ay isang doktor. Sinabi naman ni Mo Yun kay Butler Lu na kahit hindi pa raw doktor si Zhang Zuan, napakahusay naman daw ng medical skills nito. Pinagaling nga raw nito ang isang savage beast na nasa Grandmaster Realm doon sa Beast Hall. Sinabi naman ni Butler Lu na kung ganoon daw pumasok na raw sila. Umalis na raw si Dr. Chen at ang kanyang team kaya wala na rong tao doon ngayon. At pumasok na nga sila. Sinabi naman ni Butler Lu na hindi pa raw nakapagpahinga ang Medicine King ngunit maaari daw itong tingnan ni Zhang Zuan ngayon.
Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang half-dead daw ang taong ito, mukhang gagawin niya na naman daw ang bagay na yon. Napasabi naman ang Medicine King sa kanyang isip na sino na naman daw ba ang taong ito. Bakit daw ba kung sino-sino lang ang dinadala ni Butler Lu dito? Maya-maya pa ay nagtanong si Butler Lu kung ano raw ba ang nakita ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mayroon daw siyang nakikita ngunit hindi raw siya sigurado kung ano ito. Nagulat naman si Butler Lu nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala dahil mayroon daw siyang secret technique na madali lang makakatukoy sa sakit ng Medicine King. Ngunit masakit daw ito, sinabi naman ni Brother Lu na okay lang daw basta magamot lang daw ang Medicine King. Ano raw ba ang gagawin niya? Sabihin daw ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon at makikitang iniangat ni Zhang Zuan ang kamay niya. Samantalang nagdududa naman ang Medicine King sa kanyang isip. At makikitang chinap ni Zhang Zuan ang Medicine King sa ulo. Napasigaw naman si Butler Lu dito at sinabing ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kumalma lang daw si Butler Lu, kailangan daw kasing nasa coma state ang pasyente upang gumana ang secret technique niya. At ito lang daw ang tanging paraan upang magamot ang Medicine King. Kaya sana mapatawad daw siya nito. Hindi naman makapaniwala si Moyo sa ginawa at mga sinabi ni Zhang Zuan. Marami na raw siyang nabasang mga medical books ngunit wala pa raw siyang nababasang katulad nito. Hindi raw ba ito ay against sa principles ng medicine? Sinabi naman ni Butler Lu na patawad daw kung ganoon. Hindi niya raw kasi alam kung ano ang sakit ng Medicine King, natuklasan na raw ba ito ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang sakit daw ng Great Medicine King ay self-inflicted, hindi na raw ito mabubuhay. Nainis naman si Butler Lu nang marinig ito at sinabing ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala si Moyo sa sinabi ni Zhang Zuan at sinabing katapusan na raw nila. Maaari naman dong mamatay si Zhang Zuan kung gusto niya ngunit wag naman daw sana siya nitong idadamay. Galit namang sinabi ni Butler Lu na inimbite niya raw dito sa loob si Zhang Zuan upang tingnan ang Medicine King tapos ganito raw ang sinasabi nito. Kapag hindi niya raw ipinaliwanag ang sarili niya ngayon wag na raw siyang umasang makakaalis pa siya rito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bakit daw ba ayaw makinig ng mga tao sa katotohanan. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa Medicine King na mukhang nagising niya raw ito. Kung ganoon hayaan daw siya nitong bigkasin ang tatlong kataga. At kung sa tingin daw ng Medicine King na mali ang diagnose niya pag-usapan daw nila ito ng detalyado. Sumagot naman ang Medicine King na okay. Maya-maya pa ay binigkas ni Zhang Zuan ang mga katagang contract, covenant at go. Na siya namang ikinagulat ng Medicine King, nagtanong naman si Butler Lu kay Moyo kung ano raw ba yung sinabi ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Moyo na hindi niya raw kilala ang lalaking yan, sigurado daw yun. Pinaliwanag naman ni Zhang Zuan na ang covenant daw ay isang espesyal na kasunduan sa isang tao upang makuha ang tiwala ng isa't isa. Ito raw ay isang poison master tactic na kahalintulad ng life and death covenant ng mga beast tamers. At ang tao daw na nasa ilalim ng kasunduang ito ay nilalagyan ng nakakalasong uod sa katawan. At pagkatapos daw nilang mag-sign ito raw ay magiging faithful na subordinate, at kapag namatay daw ang master mamamatay din daw ito. Ito raw ay sinadya ng Poison Master upang makontrol ang Medicine King, at ito raw ay bukal na tinanggap ng Medicine King kaya kung hindi raw ito self-inflicted sin ano raw ba ito? Hindi naman makapaniwala ang Medicine King na alam ni Zhang Zuan ang bagay na ito at pautal niyang sinabi kay Zhang Zuan na iligtas daw siya nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Butler Lu na maaari niya raw na iligtas ang Medicine King ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Sumagot naman si Butler Lu na sabihin lang daw ni Zhang Zuan kung ano yon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na gusto niya rong pumunta sa Poison Hall kaya umaasa daw siya na nakapag nagamot niya na ang Medicine King dadalhin nila siya doon.
Sumagot naman si Butler Lu na ang poison hole daw ay wasak na at sarado na raw ito ngayon. Hindi na raw sila maaaring pumunta doon lalo na raw ngayon hindi raw ito ang best time para pumunta doon. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung mayroon daw bang kaguluhang nangyayari sa loob ng poison hole. Sumagot naman si Butler Lu ng oo. At kung gusto raw talagang pumunta ni Zhang Zuan doon mas maigi raw na magpalipas muna ito ng 1 taon hanggang sa tuluyan ng humupa ang gulo doon. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na pumunta raw siya rito upang mawala ang lason na nananahan sa kanyang katawan ni ayaw niyang arong maghintay ng 1 buwan tapos ngayon 1 taon pa. Sinabi naman ni Zhang Zuan na napakatagal daw ng 1 taon. Hanggat matulungan lang daw nila siya na makapunta doon gagamutan niya raw ang Medicine King ngunit kung hindi naman ay kalimutan na lang daw nila iyon. Ngunit sa nakikita niya raw marami na raw silang kinonsultang doktor ngunit wala raw may kakayahang gamutin ang Medicine King maliban sa kanya. Malabo namang sinabi ng Medicine King na ano pa raw ba ang hinihintay ni Butler Lu sumang-ayon na raw ito. Mukhang naintindihan naman ni Butler Lu ang sinabi ng Medicine King at sumang-ayon na nga siya sa kondisyon ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon hindi niya na raw patatagalin pa, sisimulan niya na raw ang treatment. Nagtanong naman si Butler Lu kung ililipat pa raw ba nila sa kama ang Medicine King. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi na raw kailangan at kumuha siya ng silver needle mula sa kanyang bulsa. Nilagyan niya ito ng true chi at inihagis niya sa direksyon ng Medicine King. At makikitang ang tumama ito sa leeg ng Medicine King. Nagulat naman si Zhang Zuan nang matuklasan niyang wala doon ang uod. Ayon daw sa libro, nasa katawan lang daw ito ng Medicine King hindi raw ba kaya lumipat ito ng posisyon. Mukhang kailangan niya raw ulit bumuo ng libro. Kaya tinanong ni Zhang Zuan ang dalawa kung maaari niya raw ba uling ihulog sa coma state ang Medicine King na siya namang ikinagulat ng dalawa. Napasabi naman ang Medicine King sa kanyang isip na bakit daw ba gusto siyang coma ng lalaking ito tuwing tatusok ito ng silver needle. Ngunit hindi na hinintay ni Zhang Zuan na sumang-ayon pa ang dalawa at sinampal niya agad ang Medicine King. Napasabi naman si Mo Yu sa kanyang isip na anong klaseng treatment daw ba ito. At makikitang ang nawalan na ng malay ang Medicine King. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na napakahirap daw palang patayin ng uod na ito. Kaya nainis na si Zhang Zuan at kumuha na siya ng maraming silver needle at sabay na itinusok sa Medicine King. Hindi naman makapaniwala dito si Mo Yu at nag-alala naman si Butler Lu sa Medicine King. Maya-maya pa ay na-corner na ni Zhang Zuan ang uod ngunit biglang nagising ang Medicine King. Kaya nakatakas na naman ang uod, na siya namang ikinainis ng husto ni Zhang Zuan. Kaya binatukan niya uli ito at sinabi niya kay Butler Lu na lumapit daw ito sa Medicine King at kapag ito raw ay magising uli sampalin niya raw ito upang mawalan ng malay. Gusto sanang tumanggi ni Butler Lu ngunit sinigawan ito ni Zhang Zuan at sinabing bilasan daw nito. At kung ayaw niya raw na mailigtas ang master niya tumanggi daw ito at tumingin lang. At makikitang inis na si Zhang Zuan dahil palaging nakakatakas ang uod. Sinabi naman ni Mo Yu na ang mga physicians daw ay madalas na gumagamit ng soul-numbing powder upang i-knockout ang pasyente sa isang singhot lang daw nito mawawalan na raw ng malay ang pasyente kaya bakit daw ba hindi ito ang gamitin ni Zhang Zuan nang hindi na nila kailangang saktan pa ang Medicine King. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at nagsabing mayroon daw ba talagang ganoong bagay. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. Napasabi si Butler Lu na ito raw ay common na ginagamit ng mga doktor at ang epekto daw nito ay katulad ng sa anesthesia. Ito raw ay basic knowledge ng mga doktor at palagi daw silang may dalang ganito. Sinabi naman ni Mo Yu na kung hindi niya lang daw nakita ang kakayahan ni Zhang Zuan sa panggagamot magtataka daw talaga siya kung marunong ba talaga ang taong ito. Sinabi naman ni Butler Lu na mayroon daw silang namang power doon.
Sinabi naman ni Zhang Zuan na mayroon daw pala silang ganito, bakit ngayon niya lang daw ito sinabi. Napasabi naman si Butler Lu sa kanyang isip na malay niya raw ba na ganito ang ibig sabihin na koma ni Zhang Zuan, kung alam niya lang daw pinigilan niya na raw sana ito sa pagsampal sa matanda. Maya-maya pa ay pinasinghot na nila ang namang powder. Natuwa naman si Zhang Zuan dito dahil hindi niya raw akalaing maaapektuhan din nito ang uod. At sinabing saan na raw ba ito tatakas ngayon. At makikitang ang nahuli na ni Zhang Zuan ang uod. At ito ay lumabas, na siya namang ikinagulat ng dalawa, ito raw ba ang tinatawag na Covenant Go. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang uod daw na ito ang dahilan ng problema ng Medicine King at ngayong patay na raw ito siguradong makaka-recover na raw ang Medicine King. Maya-maya pa ay nagising na ang Medicine King at nagtanong naman si Butler Lu kung kamusta raw ba ito. Nagtanong naman ang Medicine King kung kailangan pa raw ba siyang ekoma ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi na raw kailangan dahil namatay na raw ang Covenant Go na siya namang ikinagulat ng Medicine King. At hindi siya makapaniwala na nakakagalaw na siya. Sa wakas nakalaya na raw siya sa uod na yon. Maya-maya pa ay yumoko ito at nagpasalamat kay Zhang Zuan. Nagulat naman dito si Butler Lu. Sinabi naman ng Medicine King kay Zhang Zuan na salamat daw at iniligtas siya nito mula sa pagkakagapos niya sa uod na yon at ngayon daw ay bumalik na ang lakas niya at natanggal na ang mga nakatagong panganib sa kanyang katawan. Naresolba ang mga nakatagong panganib, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing maaari daw itong marisolba ngunit. Maya-maya pa ay sinabi ng Medicine King na wag dong mag-alala si Zhang Zuan dahil alam niya na raw ang rules. At makikitang ang sinampal niya ang sarili niya at nawalan ng malay. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang ibig niya rong sabihin mareresolba daw ito ngunit kailangan daw ng pera kaya paano pa raw siya magni-negotiate sa Medicine King ngayon nawalan na ito ng malay. Sinabi naman ni Butler Lu na sa kanya na lang daw sabihin ni Zhang Zuan ang mga requirements. Natuwa naman si Zhang Zuan nang marinig ito. At sinabi ni Zhang Zuan na hindi raw ba nagbebenta sila ng mga medicinal materials. Kaya sigurado raw na mayroon silang kaunting mahunzen, bigyan daw siya ni Butler Lu ng 10 doses nito. Napasabi naman si Mo Yu sa kanyang isip na iniinsulto daw ba ni Zhang Zuan ang Medicine King. Sinabi naman ni Butler Lu na ang mahunzen daw ay isang uri ng medicine na maaari lamang mabili sa mga kanto-kanto. At napasabi si Butler Lu sa kanyang isip na nagkakahalaga lang daw ng ilang daan ang gamot na ito, hindi niya raw akalaing kaya nitong iligtas ang buhay ng master niya. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan na mura lang daw pala yon. At nagtanong naman siya kung mayroon daw bang mga libro dito na nasa half-step Grandmaster Realm o kahit nasa Master Realm lang. Kung mayroon daw sila nito bigyan daw nila siya ng mga librong tulad nito, maaari daw itong magsilbing gold na pambayad nila sa kanya. Sinabi naman ni Butler Lu na marami dong pumupunta rito na mga cultivators na hindi kayang ma-afford ang kanilang mga medicinal materials kaya mga libro na lang daw ang pinambabayad nila. At sa paglipas daw ng mga taon nakaipon na raw sila ng dahan-daang mga libro na nasa half-step Grandmaster Realm ngunit kaunti lang daw ang mga libro nila na nasa Grandmaster Realm. At natatakot daw siya na mahihirapan silang makakolekta ng 1,000 libro. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon kolektahin lang daw ni Butler Lu kung ilan ang makokolekta niya at sisimulan niya na rong gamutin ang Medicine King. Maya-maya pa ay nagulat si Butler Lu nang makitang tuluyan ng naka-recover ang Medicine King. Makikita namang nagpasalamat ang Medicine King kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay isa lamang deal. Dagdag pa ni Butler Lu sa kanyang isip na ang problema daw na ito ay hindi na-resolba ng mga 3-star doctors ngunit napakadali lang daw itong nasolusyonan ni Zhang Zuan. Ano raw ba kaya ang origin ng taong ito? Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan ang Medicine King kung ano raw ba talaga ang nangyari. Sumagot naman ito na iyon daw ay mahabang kwento.
Ang kasama niya raw sa pag-sign ng kasunduan ay ang Poison Master. Ang Poison Master ng Poison Hall, tanong naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng Medicine King na hindi man daw siya mukhang malakas kung titingnan wala rong naglalakas loob na provoke siya rito sa Red Lotus City. At sa katunayan siya raw ay isa lamang spokesperson ng Poison Master. At hindi lang daw siya kundi lahat daw ng henerasyon ng mga Medicine King ay nagsasign ng contract covenant go kasama ang Poison Master at sila raw ay nagsisilbing mga papat. Bawat henerasyon, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing ngunit umiepekto lang daw ang covenant kapag namatay na ang master na may gawa nito. Sinabi naman ng Medicine King na tama daw yon. Ngunit ngayon daw ay ang tinatawag daw na Master of the Hall ay patay na. Ang nakaraang butler daw ay nagsabing nanganganib na raw ang Poison Hall at hindi na raw sila tumatanggap ng bisita mula sa labas ngunit hindi daw iyon ang nakakaalarma. Ang term daw na Master of the Poison Hall ay bigla na lang namatay kaya nagko-compete daw ang tatlong mga successors nito na siya raw ngayong sanhi ng gulo sa Poison Hall. Kaya maging siya raw ay hindi na naglakas ng loob na pumunta doon dahil maaari niya lang daw itong ikamatay. Ngunit dahil sa iniligtas daw siya ni Zhang Zuan ihahatid niya raw ito doon. Ngunit sa ngayon ay kasalukuyang nag-aagawan sa trono ang tatlong mga successors kaya ang sino man dong pumunta doon ay maaaring mamatay. Kaya kung makakapaghintay daw si Zhang Zuan maaari niya raw ito inform kapag nagkaroon na raw ng bagong Poison Master. Sa ganoong paraan daw makakaiwas daw sila sa panganib. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala raw siyang panahon na maghintay pa. Sinabi naman ng Medicine King na ito raw talaga ay hindi posible. Ang alam niya raw ay bigla na lang namatay ang Poison Master kaya hindi nito naepasa ang posisyon. Maliban na lang daw kung magpadala ang Poison Headquarters ng envoy para mamagitan sa gulo at pumili ng susunod na maging Poison Master. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kadalasan gaano daw ba katagal bago magpadala ng envoy ang headquarters, gaano daw katagal bago nito marisolba ang gulo, mayroon na raw bang ganitong pangyayari noon. Sinabi naman ng Medicine King na ayon daw sa history ng Poison Hall ay mayroon na rong nangyaring ganito noon. Ngunit hindi niya raw alam kung gaano katagal bago ito marisolba. Ang Poison Hall daw dito sa Red Lotus Mountain Range ay mukha lamang majestic ngunit ang totoo raw corner lang daw ito para sa headquarters. At hindi daw nila ito siniseryoso. Baka ang envoy daw ay kalahating buwan pa bago nila ipadala at kung ganoon daw ang mangyayari malamang hindi raw mareresolba ang problemang ito sa loob ng 1 o 2 taon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kailangan niya na raw na mabasa ang mga libro sa Poison Hall ngayon upang matanggal na ang lason sa kanyang katawan. Hindi na raw siya makapaghintay pa ng 1 o 2 taon. Sinabi naman ng Medicine Master na ang pinakamaigi daw na gawin ngayon ay ang maghintay ngunit kung gusto raw talaga ni Zhang Zuan na pumunta doon ngayon maaari niya raw itong samahan doon ngunit hindi niya raw matitiyak kung ano ang mangyayari. Sinabi naman ni Mo Yu na maghintay na lang daw sila at makinig kung ano ang balita. Sinabi naman ni Zhang Zuan na pag-iisipan niya raw ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na kapag tapos na rong kolektahin ng Medicine King ang mga libro ay pupunta na raw sila doon. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na hanggat makuha niya lang daw ang mga librong ito at maabot ang peak ng Grandmaster Realm magiging ligtas daw siya. Sinabi naman ng Medicine King na tumira na lang daw muna dito si Zhang Zuan pansamantala habang kinokolekta niya ang mga libro. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. Kinabukasan, ay ginabayan ni Zhang Zuan si Mo Yu sa alchemy at sa sumunod na araw ay nakolekta na ng Medicine King ang mga libro. At sa sumunod na araw ay nag-level up na naman si Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa Medicine King na lumakad na raw sila ngayon na siya namang ikinagulat nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi naman daw masama kung pumunta sila doon ng hayagan. Hindi raw ba't sinabi ng Medicine King na magpapadala ang headquarters ng Special Envoy upang resolbahin ang problema doon.
Sinabi naman ng Medicine King na oo ngunit sa ngayon daw ay siguradong hindi pa raw yun dumating. Sinabi naman ni Zhang Zuan na may naisip daw siyang paraan. Imbes na hintayin daw nila ang envoy bakit hindi na lang daw sila gumawa ng sarili nilang special envoy. Nagtaka naman ang dalawa nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na madali lang daw yon dalhin daw nila si Zhang Zuan doon at sabihin daw nila na siya ang envoy. Wala pa naman daw sigurong nakakakita doon sa kanila kung ano ang itsura ng totoong envoy kaya sigurado raw na hindi siya makikilala ng mga yon. Kaya maaari niya raw na i-impersonate ang envoy. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. Sinabi ni Butler Lu na hindi raw biro ang mag-impersonate. Kapag nahuli daw si Zhang Zuan siguradong patay daw siya doon agad-agad. Nagtanong naman ang Medicine King kung seryoso daw ba si Zhang Zuan, hindi raw ba ito nagbibiro. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nangako daw ang Medicine King na dadalhin siya nito doon. Hindi naman daw nito sisirain ang pangako niya hindi raw ba. Kung natatakot daw siya ihatid niya lang daw si Zhang Zuan doon sa Poison Hall hindi na raw nito kailangang sumama pa sa loob. Napaiyak naman ang Medicine King at napasabi sa kanyang isip na niligtas daw ba siya ni Zhang Zuan upang mas palalain lang ang kamatayan niya. Kung alam niya lang daw na ganito ang mangyayari At nagsimula na nga silang maglakbay. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung bakit hindi niya raw nakikita si Muyu. Sinabi naman ng Medicine King na pinauwi niya na raw ito sa Chanwo Kingdom dahil delikado daw kung sumama ito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang mga uod na ito. Sinabi naman ng Medicine King na ang mga uod daw na ito ay kumakain ng mga medicinal herbs at ang mga patay na katawan daw ng mga ito ay magandang tonic para sa mga medicinal herbs. At ginamit din daw ito bilang fertilizer sa mga medicinal herbs na mayroong malakas na aura. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kaya daw pala isolated ang Red Lotus City at ito raw ang naging central ng mga medicinal herbs. Sinabi naman ng Medicine King na mayroon din dong bulkan sa ilalim ng Red Lotus Mountains. Kaya mainit daw ang surface doon at ang ilalim nito ay steam na nagre-release ng nakakalasong miasma at ito raw ay nakasuspend sa 12-12 metro mula sa lupa. Kaya posible lang daw yon na marating kung sila ay maglalakad at hindi sasakay ng flying beast. At yun daw ang dahilan kung bakit nanatili ang Red Lotus City sa loob ng mahabang panahon at sila ay hindi pinasok ng mga sinasabing mga righteous people. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kaya daw pala hindi mahanap ng mga tao ang kinaroroonan ng Poison Hall. Ito raw pala ay nababalot ng nakakalasong miasma at kahit alam pa raw nila kung nasaan ito siguradong matatakot silang pumunta. Maya-maya pa ay narating na nila ang Poison Hall. Sinabi naman ng Medicine King na hindi niya raw alam kung makakapasok daw ba sila sa loob. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala. Sabihin lang daw ng Medicine King in advance na kasama niya raw ang envoy. Sinabi pa ni Zhang Zuan sasabihin daw nito na hindi siya kilala nito ngunit dinala niya pa rin daw ito dito. At sabihin din daw nito na ang envoy daw na ito ay ang nagresolba tungkol sa problema niya sa Covenant. Hindi naman makapaniwala ang Medicine King sa plano ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng Medicine King na kapag ginawa daw nila yon pagdududahan daw sila at nagtanong ang Medicine King kung gaano raw ba kalalim ang alam ni Zhang Zuan tungkol sa Poison Master. Sinabi naman ni Zhang Zuan na narinig niya lang daw ang tungkol dito kalahating buwan na ang nakakalipas. Hindi naman makapaniwala ang Medicine King dito at napasabing kung ganoon daw paano raw ito magpapanggap na isang envoy. Nagpapatawa daw ba si Zhang Zuan? Kapag nalaman daw ng mga tao sa loob na nagpapanggap lang si Zhang Zuan siguradong mamamatay daw ito.